Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang top 7 events or mga top 7 na mga kaganapan ngayong linggo na ito na maaari pong makaapekto sa presyo ni Bitcoin. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, unang-una ay ang epekto ng announcement ng Reserve Bank ng bansang Australia. Ayan. Dito po sa November 5 ay mag-a-announce ang Reserve Bank ng Australia ng kanilang interest rate resolution at monetary policy statement. Ang mga announcement na ito ay maaring magdulot ng pagbabago sa presyo ni Bitcoin. Kapag tumaas po ang interest rates, maaring bumaba ang presyo ng mga cryptocurrencies tulad ni Bitcoin dahil mas pipiliin ng mga investors na mag-invest sa mga safer assets. Ngunit kung bababa ang interest rates, maaaring tumaas ang presyo ni Bitcoin dahil maghahanap ang mga investors ng mas mataas na returns. Ngayon ay ang sunod ay paano naman makakaapekto ang US elections. Ang US elections naman ay gaganapin sa November 5. Ang resulta po ng election na ito ay magdidikta kung sino ang mamumuno sa bansa sa susunod na 4 na taon. Ang uncertainty o kawalan ng kasiguraduhan na dulot ng eleksyon ay maaaring magdulot po ng volatility sa market. Kung ang mananalo ay pro-crypto tulad ni Ginoong Donald Trump, maaaring tumaas po ang presyo ni Bitcoin. Ngunit kung ang mananalo ay mas konserbatibo, maaaring bumaba ang presyo nito. Ayan. Yung sunod naman na kaganapan ay ang monetary policy meetings minutes ng Bank of Canada. Ayan. Sa November 26 naman ay maglalabas ang Bank of Canada ng kanilang monetary policy meeting minutes. Ang dokumentong ito ay naglalaman po ng mga detalyadong talakayan ng mga policy makers tungkol sa kanilang decision sa interest rates. Katulad po ng epekto ng announcement ng Reserve Bank of Australia, ang mga insight mula sa meeting minutes ay maaari pong magdulot ng pagbabago sa presyo ni Bitcoin. Yan, ang sunod naman po ay ang announcement ng US Treasury tungkol sa debt issuance program. Ayan, sa November 6 din po ito magaganap. Mag-a-announce po ang US Treasury ng kanilang debt issuance program para sa bagong quarter. Ito po ay maaaring magdulot ng pagbabago sa market sentiment at presyo ni Bitcoin. Kung ang announcement ay nagpakita ng mas malaking utang na kailangang bayaran, maaaring magdulot po ito ng pagbaba sa presyo ni Bitcoin dahil mag-aalangan ang mga investors sa market stability. Ang sunod naman po ay ang interest rate decision naman ng Bank of England. Sa November 7 naman po ito. Mag-a-announce naman ang Bank of England ng kanilang interest rate decision. Ang decision na ito ay magkakaroon po ng direktang epekto sa market, katulad ng mga nabanggit na epekto ng interest rate announcements. Ang desisyon po ng Bank of England ay maaring magdulot ng volatility sa presyo ni Bitcoin. Kapag tumaas ang interest rates, maaring bumaba po ang presyo ni Bitcoin. Kapag bumaba naman, maaring tumaas ang presyo nito. At ayan, ang sunod naman ay ang epekto ng US Initial Jobless Claims. Sa November 7 na rin ay i-announce din ang US Initial Jobless Claims para sa linggo. Para sa linggong ito. Ang data na ito ay nagpapakita ng bilang ng mga bagong aplikasyon para sa unemployment benefits. Kung mataas ang bilang ng jobless claims, maaari pong magdulot ito ng negatibong market sentiment
at pababain ang presyo ni Bitcoin. Kung mababa naman ang bilang, maaari pong magdulot ito ng positibong market sentiment at pataasin ang presyo ni Bitcoin. Ayan. At ang panghuli ay ang epekto ng interest rate decision ng US Federal Reserve. Sa November 7 din po ito magaganap, kung saan ay mag-a-announce po ang US Federal Reserve ng kanilang interest rate decision. Ayon po sa CME Group, mayroong 99.9% na chance na magkakaroon po ng rate cut na 25 BPS. Kapag nagkaroon po ng rate cut, maaaring tumaas ang presyo ni Bitcoin dahil maghahanap ang mga investors ng mas mataas na return. Ayan. Ngayon ay ang aking opinion naman po rito ay ang lahat ng mga event or mga kaganapan na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa presyo ni Bitcoin ngayong linggo na ito. Ang mga announcement ng interest rates at monetary policies ay may direkta na epekto sa market sentiment. Ang resulta po ng US elections ay maaari ding pong magdulot ng volatility sa market. Sa kabila ng lahat ng ito, itong si Bitcoin ay patuloy na nagiging popular na investment option para sa maraming tao. Mahalagang mag-ingat at mag-research po bago gumawa ng kahit anumang investment decision. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.